Bago umpisahan, make sure na ulit-uliting tandaan kung saan ang tamang daan bago ka humakbang. Talaga nabagsak ako dyan. Ibinida niya ang asong alaga dahil sa kanyang pagka-vegetarian. Sa katunayan, ipapakita sa atin kung paano niya isnabin ang nakahandang imported na karne at yung gulay ang pipiliing kainin. Ganyan daw kainam ang kanyang doggy na mahilig sa veggie. At para maniwala tayo, kinuhang aso upang ipakita kung ang pinagsasabi ay totoo. Ay, ayun lang, karne ang nilantakan at ng gulay inayawan. Sarap ha? It tastes good. Ang sarap! Ito ang eksaktong bawal na teknik na tinatawag. Binili mong chicken sa Jollibee, samang inasal mag-anli. Oops, huwag gagayahin, masama yan. Sa langit, hindi ka patutuloyin. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pwede naman itong gayahin, basta gawin mo lang ng palihim. At saka, huwag mo lahat kunin. Yung bagang pala-kalahati lang, bawat putahe. Syempre, sayang naman ang effort mong umattend. Magaling kang kupal ka. Wala na, finish na. Alam niyo bang may Grab shoes na ngayon? Hindi yung nagde-deliver ng sapatos, kundi yung pumipitik ng sapatos. Katulad ng isang ito. Stop it. Get some help. Minus 50 ka kaagad sa langit. In nomine Patris et Filii. Grabe ATM na to. Parang nanay mo. Yun bang hihingi ka ng pera, magagalit, tapos maya-maya, ihahagis bigla-bigla. Eto, ang pangit na teknik. Yun bang magtulog-tulugan, makaupo lamang. Dos por dos kita. Tignan mo yung isa, kunwari bagsak ang ulo. Samantalang yung isa, parang naipako. Ang galing nyo mga sir. Bravo! Pagpalain nawa kayo. No. Mahusay. Abay, mahirap niyang kanyang ginagawa. Pero madali lang naman kapag meron kang kakonsyaba. Parang ganyan. Gaya niya. Mukhang malaki ang kanyang tilapia. Ang kanyang nahuli pala. Hirap kasi niyang mahila. At ayun, nabali pa. Kaya pala may ibang amoy ang bulaklak. Meron palang sumisingaw na ibang bulaklak. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ano ba yan, Bantay? Ang baba naman ng energy mo. Mabuti na lang, cute ang amo mo. Nice. Iba naman to, dahil mukha siyang nakasinghot ng 1 kilong katol. Lakas tama ng asong to. Di lang katol ang natira, kundi 1 dosenang pampurga. Akalain mong picture lang ng ice cream, kanyang nilalantakan. Maya-maya, panigurado, sira na yan. Trip lang din naman ang napapag-usapan, hindi pa huhuli si tropa dyan. Ang nais niya maging kabayo, kaya sa panggagaya niya, todo ensayo. Gusto niyang maging dako dahil maliit lang daw ang kanyang ano. What? Isang subo lang ho. Gandang po. Dito nga po pala kami ngayon sa McDo. 1 subo lang daw niya, pero imbes mapasok sa bunganga. Paalala, kapag gusto mo ng ganitong instrumento, dapat malalim ang hininga mo dahil kapag kinapos, babagsak ka sa sobrang hilo. Oh my God! Wala namang sisira pa sa pagre-relax kapag nasa dalampasigan, maliban sa alon ng karagatan. Ngayon, basa yung tubig. Kung mga ganito kahimbing na tulog, sigurado 10,000 ang antok. Pagod na ako eh. Ganyan kasi talaga kapag nasobrahan sa kaka-TikTok. Bababang, yun, wala na po. Sino ang hindi mapapabili sa palanggana ni Tatang? Ang tibay talaga, maski kanya pang tinungtungan.
Ayan na! Ayan na! Ayan na! Isa pong panawagan sa mga nagpagawa ng ID, pakiklaim na lamang po sa LRT. Nakaipit po sa mga handrail. Magpa-assist na lamang kayo sa security. Mag-ingat ka, pogi ka pa naman. So paano kaming ganito lang? Ha? Paano kami? Overload ang yamot ni Paring Lodi. Kung papakinggan mo ang sinasabi, kanyang mga sentimiento, ang dami. Paano kami? Hayaan nyo na kami magsigasya. May point din naman kasi. Ang sakit lang sa part namin na ginaganon-ganon nyo kami. Wala na bang kaming karapatang ingatan? Di ka lang na-replyan agad-agad, iiyak ka na. Para kang ah. Kung makapag-advise si tropa, based on the ecosystem, medyo complicated, yet madali namang intindihin. Ganito kasi, kung mag-explain, let's dig in. Di ka lang na-replyan agad-agad, iiyak ka na. Pero okay lang yan. Isipin mo na lang yung bubuyog. Di siya nagsaya ng oras ipaliwanag sa langaw na mas masarap yung honey kesa sa tae. Ang saya-saya talaga sa umpisa. Wala pang nadarama, kundi puro lang ligaya. Pag tumagal, medyo ayun, nagkakaroon na ng problema. At katagalan pa, magkakasakitan na. Na-miss niya si Junjun. Na-miss mo ba, Gen? Palagay ko, magkakasakitan din to. Medyo na personal kasi, si ganda ng todo. Na-miss niya si Junjun. Na-miss mo ba, Gen? Hindi naman malaki dito. May tips si kaibigan sa mga gustong magtipid dyan. Walang ibang gawin, kundi gayahin lang. Kapag nga naman isinuksok ang daliri mo na hindi nakikita, iba ang maiisipan mo talaga. Tulad na lang dito sa ginawa ng pilyang dalaga na akala ang daliri ipinasok sa pusa. At ang matindi pa, Handa ka na ba? Kailangan mong gawin within 10 seconds. Kailangan mo siyang ipasok sa paper bag nang hindi napupunit. Kailangan sagad. ang challenge ipapasok ng sagad ang matabang talong sa masikip na bag sa loob lamang ng 10 hudyat. At nang matapos, ayun, nagawa naman ni Brad. Tama na. Iba talaga kapag meron ng karanasan, madali na lang. Okay na, nanalo ka na. Ano masasabi mo sa experience? Madali lang kasi may experience na. Nilalamutak naman niya ang muka at sapu ang ulo. Ang problema, paano kunin ang phone na nahulog niya? Tol, pabayaan mo na, tingin ko. Bili ka na lang ng bago. Lubhang delikado. Boss, hanggang anong oras ka kaya matatapos sa paglilimas? Super excited na kasi ako sa iyong bangka umangkas. Hey, what happened? Kung tawagin siya, siya daw ang pinaka-most valuable sa basketball team nila. Wow! Kung di daw dahil sa kanya, abay malamang hindi sila makakalaro. Yabang-yabang nito. Ang presence niya ang bumubuhay at parang kumbaga siya ang energizer. At parang totoo nga, dahil sa forma at itsura pa lang, mukhang hindi dapat siya mawala dahil napakahalaga sa team nila ang Waterboy. Kung may boses na makabasag sa lamin, eto naman, makawasak bangko. Yes, sir. Nagambala naman ang lahat dahil may isang lalaki na may hinihilang mahaba at maitim sa palayan. Sumesenyas pa sa mga tao na lumayo ang mga ito at tila binabalaan ang mga nandudoon na huwag lumapit at makialam. Hanggang nang ito'y kanyang mahila, nagulat ang lahat. Dahil iyon pala ay ang kanyang sinturon na gawa sa balat.